Pagkatapos ng flag ceremony noong February 4, araw ng Lunes, ay pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto ang Gender and Development Meeting sa People's Mansion. Kasama sa nasabing pagpupulong si Bukal Mabel Vertusio at si Sergeant Dihan na umaktong presiding officer, kasama rin ang mga department heads ng Kapitolyo, mga kinatawan mula sa Department of Education at iba't ibang national offices. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang mga naging programa at accomplishments ng bawat tanggapan at ahensya na may kinalaman sa gender and development. Number one is to make sure na yung mga pamilya, dapat yan may red nasan ba yun? At nasa sa inyo na ngayon yung turn over na sa inyo. Lahat ng OFWs dapat, ito yung initial ng implementation ng program natin o project sa migrants. Lahat ng pamilya ng buong lalawigan dapat ay may record na may mga OFWs. Tama po ba? Sino yung mga nandoon? Na anak ba, magulang ba, at anong klase ng trabaho? Naging paksa rin sa nasabing pagpupulong ang mga programa ng pamahalang panlalawigan sa larangan ng edukasyon. Pinag-aralan ng mga datos ng enrollment at graduates ng bawat antas. Matapos ang pananghalian naman ay isinagawa sa Marble Terrace ang turnover ng mga patrol vehicles at presentation of surrendered firearms. Nasaksihan ito ng matataas na opisyal ng Philippine National Police, mga opisyal ng Kapitolyo, miyembro ng Provincial Peace and Order Council at Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Formal na sinimulan ni Governor V kasama si Vice Governor Mark Levise ang turnover rights ng mga sasakyan kina PNP Chief of Directorial Staff Police Director Felipe Lozada Rojas Jr. at ang bagong talagang PNP Calabar Zone Chief Police Chief Superintendent Benito Estipona. Kabilang sa 8 bayang nabigyan ng Toyota Vios patrol cars ang Talisay, Cuenca, Taal, Laurel, Lemery, Lian, Agoncillo at Mabini. Sinundan naman ito ng presentation ng seized and surrendered firearms sa mga opisyal at media na naging bahagi ng Secure and Fair Elections or SAFE program. May kabuuan na 478 na mga baril ang nasa pangangalaga ng PNP. 126 sa mga ito ang voluntaryong isinuko ng mga opisyal ng lalawigan na kandidato sa darating na eleksyon. Samantalang ang ibang loose firearms naman ay nakumpiska sa mga individual sa pamamagitan ng Oplan Katok ng PNP na sinimulan noong January 31. Let us all work together because even the community should participate. At yan po ay manggagaling sa ating lahat. Para ipakilala natin sa kanila, to maintain peace and order, we need partnership. So to all of us, good luck. And I wish and I'm praying, Batangas will make a difference if we will talk about peace and order. Maraming salamat po. Matapos ito ay nagtungo sila sa Bulwagang Batangan para sa joint meeting ng PPOC at PDRRMC. Tinalakay at nilinaw dito ang mga guidelines na ipapatupad ng COMELEC at PNP sa gun ban at security recall ng mga pulis at maging ang pinaigting na COMELEC-PNP checkpoint. Ng pulis, di ba? Paliwanag. Hindi sa details, pero you're requesting na ito, may mga partial powers tayo, na daily ngayon, nagpapadala sa inyo yung hepe. Ay kung hindi nyo kakilala, alam nga namang hindi nyo kakilala ipapadala sa inyong pulis, natural, kakilala naman nyo yon. Ayun, ibahala ng hepe nyong dumiskarte, but ang nakalagay sa request, meron kayong weekly activities na araw-araw patadala kayo ng pulis na hindi naman talaga personal bodyguard ninyo because they are acting under official capacity, di ba? In maintaining peace and order sa areas na pupuntahan ninyo. Maybe that will settle the problem. Maliwanag, that is maybe the intention of the law. Doralek, Sedlek. Okay, let's proceed. Thank you. Matapos naman ang programang iyon, bago umuwi, ang gobernadora ay nagtungo sa Batangas Provincial Sports Complex upang bisitahin ang training camp ng athletes na nagsasanay para sa Southern Tagalog Calabar Zone Athletic Association o ISTACAA. Sinalubong sila ni DepEd Batangas Schools Division Superintendent Dr. Donato Bueno, mga guro, coaches at estudyante. Isang mensahe naman ng pagsuporta ang ipinaabot ni Governor V sa lahat ng mga manlalaro. So tayo mag-compete. We will do our best. But at the same time, ipakita natin kung anong merong karangalan ang lalawigan ng Batangas bilang lalawigan ng mga bayani. So I wish all of you maging bayani kayo sa lahat ng inyong sasalihan. Okay ba? Okay, show good example bilang mga Batanggenyo, okay ba? At gawin nyo lahat ang inyong magagawa sa abot ng inyong makakaya
dahil dala ang pangalan ng Batangas. But you have to take care of yourselves too. And enjoy. Enjoyin nyo lang yan. Do your best, but enjoy. Kasi sa isang game, walang panalo, walang talo. At sa apat ng aming makakaya, nakasuporta po ang provincial government sa inyo pong lahat. Sa mabuhay ang athletes ng Batangas! Bago na maalam ay nakipagkamay muna ang gobernadora sa mga batang atleta para magbigay ng lakas ng loob sa mga kalahok sa darating na estakaa. Noong Miyerkules naman, February 6, ay dinaluhan ni Governor V ang distribution ng financial assistance sa 4 na distrito ng lalawigan ng Batangas. Sinigurado ng pamahalaang panlalawigan na bago dumating ang election ban ay naipamigay na ang mga ito sa mga kapitan at opisyales ng bawat barangay. Nakapaloob sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng nasabing pagbibigay ng ayudang pinansyal. Wala na raw pong promotions, no nothing. So pag na-delay ho ito, ay hindi ko na ho maibibigay. Pero dapat tayo yung March 29 pa, yung lokal. Pero ang interpretasyon po ng COMELEC, by February 12, start ng national, kasama na din daw po tayo. Kaya pinaapura ko po ito at kanina na i-release lang din sa admin office. Pinirma ko po muna para makuha nyo na po at kahit paano yung mapakinabangan nyo na. Okay po? So pag-opening na po, sa pag-iintay. Hapon ng araw ding iyon, tumulak ang buong pangkat ng pamahalaang panlalawigan sa mataas na bayan ng Lemery para sa 20th Provincial Jamboree. Sa temang Scouting, Education for Life, nagkatipon-tipon ang mga Boy Scouts, Senior Scouts at Eagle Scouts mula sa iba't ibang distrito ng Batangas, kasama ang kanilang mga guro sa pangunguna ng kanilang mga Scout Coordinators. Ang nasabing programa ay dinaluhan din ni Dr. Donato Bueno, Mayor Eulalio Alilio bilang host ng nasabing jamboree, Mayor Emmanuel Fronda, Mayor Sonia Torres Aquino, Mayor Glorioso Martinez at Mr. Jose Rizal R. Pangilinan ang Secretary General ng Boy Scouts. Dumating si Governor Vilma Santos Recto na nagbigay ng isang mensahe para sa lahat ng Scouts. From the provincial government na siyang ginagawa natin para ipakita ang full support, mas madagdagan pa ang pangangailangan ng mga Boy Scouts para mas maging kapaki-pakinabang. From the provincial government, narito po ang ating assistance, 500,000 para po sa ating mga Boy Scouts. To all our Boy Scouts, mabuhay kayo! Mabuhay ang Boy Scouts! Mabuhay ang Batangas! Mabuhay ang Batanggenyo! Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. At Boy Scouts, magandang umaga! Sinundan ito ng pagtataas ng Jamboree flag at declaration ng formal na opening ng 20th Provincial Jamboree. February 8, Biyernes, nang magkaroon ng assembly ang mga mayoralty candidates ng Batangas. Ito ay ginanap sa Malarayat Golf and Country Club. Kasama ni Governor Vilma Santos Recto ang butihing Senador Ralph Recto na siyang nagsilbing mentor sa lahat ng mga kandidato. Noong araw ding iyon ay ibinalita nila ang pagdating ng Team Pinoy sa lalawigan sa darating na February 13. Sa mensahe ng mag-asawa ay kanilang nabanggit. Okay, I just wanted to inform everyone also that namin in the Senate. Okay, so what is on my mind now is to prepare for February 13. After that, siyempre, di muna tayo lahat. Okay? Thereafter, puro politika na rin ang nasa agenda ko. Pinanggit naman po nila, since hindi naman po siya kandidato ngayon, ang magandang natututukan niya tayo. Lalo na po din sa inyo, sa iba't ibang bayan, kasi most of the time we'll be staying here also in Lipa. So, he made mention about the strategy. Pag nakuha niyo na po yung copy ng survey ninyo, and then si Ralph naman is very willing at alam ang gagawin kung medyo dun sa nagtatap o yung medyo nagsisecond, magaling po si Senador dyan. So, nanggaling din po, you will always be available, right? At ito ay ilan lamang sa mga naging activity ni Governor Vilma Santos Recto noong nakaraang linggo.